Sinampahan ng reklamo sa Department of Justice ang 20 katao, kabilang ang mga opisyal at empleyado ng Department of Public Works and Highways, Cebu 3rd District Engineering Office. Mula sa isinumiting reklamo ng National Bureau of Investigation Cebu District Office, kung saan pinatunayan ni Arnel Pura, ang head at agent in charge ng NBI CEBDO, na ang kanilang tanggapan ang direktang nagsagawa ng investigasyon. Nilinaw ni Pura sa pakikipanayam ng Bombo Radio Cebu na hindi pa nila maibibigay ang kabuuang detalye dahil bago pa lamang naisampa ang kaso at sila mismo ang nagdala nito sa DOJ kasama ang Task Force sa Flood Control Projects, mga agent mula sa Manila at ang Legal Division at ito ay inaprubahan anya noong Enero ngayong taon. Ibinunyag ni Pura na sa kasalukuyan hindi pa sila maaaring magsiwalat ng mga pangalan o kung mayroon mang politikong sangkot dahil isa sa ilalim pa ang kaso sa Panel of Prosecutors para sa preliminary investigation. At sa yugtong iyon, hindi pa rin maibubunyag ang mga pangalan ng mga individual na may kinalaman dito. Ipaniliwanag din niya na ang naturang reklamo ay nasa tanggapan pa ng DOJ at hindi pa umaabot sa yugto ng pagsasampa ng formal na kaso sapagkat ang mga matutuklasang findings ng DOJ ay i-endorse pa sa Ombudsman na siya namang may kapangyarihang maghain ng kaso sa korte. Ibinunyag sa huli ni Pura na ang nasabing 2 ghost projects ay tinatayang nagkakahalaga ng 163 million pesos at ang nasabing proyekto ay matatagpuan sa Balamban, Cebu. Itong project na covered ng investigation namin at saka subject ng preliminary investigation ng ating DOJ involved 2 ghost project with a total amount of more or less 163 million. Mula rito sa Cebu, ito si Bombo Irene Ardiente. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!